Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dalawang araw bago ang Pasko, Divisoria, sobrang sikip na! Presyo ng ilang pang Noche Buena sa palengke at supermarket. Nagsita, asa na? Mga ATM, mala box office kong pilahan. Mga bus na nahuling kolorum at sobrang maningil ng pamasahe. Hindi pinabiyahe. Exclusive, batang babae, patay matapos mabagsakan ng bumigay na tubo ng tubig sa Pasay. 1 milyong pisong halaga ng mga sinanlang bagay natangay mula sa isang pawn shop sa Pasay. Mga suspect dumaan sa imburnal. Isa sa mga nursing graduate na namatay sa sunog sa hotel sa Tugigaraw, inilibing na. Sugar Shane Mosley, kumpirmado ng sunod na makakalaban ni Manny Pacquiao. Mga boxing fans, dismayado. Babaeng lumpo sa loob ng halos kalahati ng kanyang buhay. Biglang nakalakad. Alamin ang himalang nangyari sa kanya. Baka makapigil hiningang pagtatanghal sa isang circus show. Apple the App ng Black Eyed Peas. Nakaharap si Pangulong Aquino. Apple, gusto raw makapangasawa ng Pinay. At silipin ang mga eksklusibong kuha sa wedding reception ng kasalang Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, 2 araw na lang mga kapuso, Pasko na! At patuloy ang pagtutok ng buong puwersa ng GMA News and Public Affairs sa mga paghahanda ng ating mga kababayan para sa pinaka-aabangang araw ng taon. Si Rida Reyes, kakamustahin ang Christmas shopping sa Divisoria. Sa Maynila, nakatutok naman si Tina Pangiliban Perez sa pamimili sa supermarket ng mga handang pang Noche Buena. Si Rauna Crisostomo, nakapwesto sa Mega Q-Mart sa Cubao para pa rin sa pamimili ng ating mga kapuso. Ang mga babiyahe naman, tututukan ni John Consulta, live mula sa Araneta Center Bus Terminal. Unahin natin ang Divisoria, ang DV, kung saan halos wala na daw pong malakaran dahil sa dami ng tao. Nakatutok doon live si Rida Reyes. Rida! Yes, Mel, talaga naman na ramdam ng holiday rush dito sa Divisoria, lalo pa nga at bukas na ang bisperas ng Pasko. Kaya naman inaasahan na ang bulto ng mga last-minute Christmas shoppers. Sa bukana pa lang ng Recto Avenue, mapipilitan ka ng bumaba mula sa iyong sinasakyan para maglakad papasok sa Divisoria. Hindi na kasi mahulog ang karayom ang kalsada sa sobrang dami ng mga tao. Magdamagan na rin ng mga tiyangge, bagay na nilulubos-lubos na ng mga kababayan nating humahabol sa pamimili. Ako, sobrang sikip, masakit sa ulo. Yun. Tapos yun, medyo naghahanap ng mura kaya tipis kami rito. Nakakainit lang ng ulo kasi tulakan, tas siksikan. At dahil bukas na ang bisperas ng Pasko, bigay todo na rin ang mga tindero sa pagbibigay ng tawad, nakabenta lang. Isa na lang. Sige na. Dalawa naman yung kinuha ko na eh. Wala naman ako kayo. Di pa nga ako kumakain eh. Wala na ako tutubuhin sa inyo. Ilan pa rin sa mga mabentang panregalo rito ang mga tig-10 pisong laruan para sa mga bata, mga damit pambata at pangmatanda, bargain na sa halagang 50 pesos. At mga accessories na tig-20 pesos kada piraso. Pero dahil sa matinding siksikan na sinabayan pa ng mainit na panahon, hindi tuloy naiwasan ng ilan na magkainitan ng ulo. Wala sa ayos yung mga pwesto nila. Kung saan nila gusto magaling pwesto, doon lang sila. Samantalang, kung lahat yan, nakalinya lahat, wala problema ang tao. Ano nangyari? Sana sa labat eh? Pumunta siya sa mall.
Taon-taon naman talaga ganito ang Divisoria, talaga nagkalat ang vendor dahil lahat gusto mabuhay. Lumalabang kami sa tumal, ang haba-haba ng katumalan, ngayon lang kami babawi. Paulit-ulit namang paalala ng otoridad sa mga mamimili, doble ingat sa kanilang mga gamit. Para sa mga gustong humabol, paalala pa rin ng mga pulis, iwasang mag-text o tumanggap ng tawag habang nasa kalagitnaan ng pag-shopping. Huwag na rin daw magsama ng bata sa pamimili. At hanggat maaari raw ay huwag nang magdala ng sasakyan papunta rito. Sa mga oras na ito, Mel, ay isa-isa nang isiniset up yung mga pwesto para naman sa pag-uumpisa nitong night market dito sa Tutuban Mall, na mag-uumpisa yan mamayang alas 7 ng gabi. Kaya naman para po doon sa ating mga kapuso na nice pa rin pong magpunta dito para humabol sa kanilang mga last minute Christmas shopping, ay meron po tayong hanggang alas 3 na umaga mamaya para po gawin yan. Pero paalala pa rin po mga kapuso, hanggat maaari po ay sana'y wag na raw magdala ng mga sasakyan para raw po hindi na maipit sa siksikan ng mga tao. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes. At dahil nga po'y Noche Buena na bukas, nagsitaasan na ang presyo ng ilang bilihin. Pati manok inaasahang magmahal. Mula sa Maynila nakatutok live, si Tina Pangaliban Perez. Tina! Mel, tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin pero tiniyak ng Department of Trade and Industry na matatag ang presyo at supply ng iba't ibang produkto, lalo na ang Noche Buena items. Hindi mawawala sa mga handaan ngayong Pasko ang mga panghimagas at kakanin. Ito raw marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng asukal. Mukhang yung kanilang sinasabi na magiging full operations na ang mga mills middle of December to the end of December is not happening. Maybe that 1 peso could be also because demand has gone up. Tumaas din ang mantika. Bago pa raw mag-Disyembre, mataas na ang presyo ng langis sa world market. Ang good thing about cooking oil though, kapag bumaba naman ang presyo ng copra at saka ng cooking oil, world market, sumusunod din agad. So hindi naman siguro ito tatagal. Tumaas din ang NFA rice, pero hindi sumabay ang commercial rice. Ang baboy, 170 hanggang 180 pesos ang kada kilo. Ang manok, inaasahang tataas ng 5 hanggang 10 piso na karaniwan kapag panahon ng Kapaskuhan. Mas mura ang manok sa mga supermarket sa presyong 117 hanggang 120 kaysa presyong 130 hanggang 140 sa palengke. Ang Noche Buena items namang ham, fruit cocktail at queso de bola pasok sa suggested retail price o SRP. Ang pasta, queso at spaghetti sauce below SRP ang iba. Pero para sa ilang mamimili na ngayon palang nagno-Noche Buena shopping, higit sa presyo, mahalagang ikonsidera sa pag-grocery ang pagiging sariwa ng mga ingredient. Hindi ba medyo gahol na sa oras kung ngayon kayo namili ng pang Noche Buena? Hindi naman kasi yung freshness kasi kailangan diba? Isa-alang-alang. Kaya hindi pwedeng magmaaga ng sobra. Meron na. Kasama sina Rochelle at Baby sa tinatayang 7,000 namimili sa supermarket na ito sa Maynila. Mas marami pa raw ang inaasahang mamimili sa susunod na linggo para sa Medianoche. Pinakamaraming customer ang inaasahan sa December 30 at 31. Dahil marami ang inaasahang hahabol sa Noche Buena shopping, bukas po ang naturang supermarket hanggang mamayang hating gabi. 9 a.m. to 9 p.m. naman ang operating hours ng supermarket bukas, bisperas sa Pasko, at 12 noon hanggang 10 p.m. sa mismong araw ng Pasko. Mel? Ikaw ba, Tina? Ayos na ang pang Noche Buena mo? Parang hindi pa, kulang pa rin kami, Tita Mel. So, happy shopping! Maraming salamat sa iyo, Tina Pangaliban Perez. Ito, tumaas na rin ang presyo ng mga bilihin dyan sa Kamuning Market. Isang araw bago ang Noche Buena. Alamin natin ang presyuhan doon, pati na rin sa Mega Q-Mart. Nakatutok si Rana Crisostomo live mula sa Quezon City. Rana! Mel, bukas na lang gabi ang Noche Buena, kaya naman ang ilan sa ating mga kababayan sa palengke na tumungo para mamili ng kanilang ihahanda bukas sa kabilayan ng pagtaas ng ilang presyo ng mga bilihin. Pangsahog na lang ang binibili ni Ferdy Del Rosario sa Kamuning Market para sa kanyang ihahandang pang Noche Buena bukas. Pero kahit mga gulay, tumaas na ang presyo. Kaganitong Christmas, kahit na medyo mahal, kahit medyo mura, lalabas mo din naman yung pera mo kasi kailangan natin talaga yan.
para ma-feel natin yung Christmas natin. Yun. 10 hanggang 20 piso ang itinaas ng mga gulay tulad ng patatas, sibuyas, kamatis, talong at kalamansi. Ang bumagsak lang ang presyo, mga dahong gulay tulad ng pechay at kangkong na 5 piso ang ibinagsak ang presyo. Kaya kung si Aling Nora ang tatanungin na panghanda bukas. Mura-mura? Alam ko yung mga dahon-dahon ng mura-mura. Pwede bang mapang Noche Buena yung mga dahon-dahon? Pwede siguro yung pechay, Tagalog, pansawag sa nilagang baka, gano'n. No? Pero tansya naman ng tinderang si Aling Arlene, malamang tataas pa raw bukas ang presyo ng mga isda at ibang lamang dagat, lalo na ang mga paboritong ihanda sa Noche Buena tulad ng tilapia, bangus at hipon. Ngayon medyo mababa pa. So better mamili ngayon? Oo, mas better na mamili ngayon kaysa bukas. Kasi bukas talagang mataas na. Ang mga karne na talaga namang di mawawala sa pagkainan tuwing Pasko, maaasahan naman daw na mananatili sa kanilang presyo. Ang manok nasa 130 pesos kada kilo, ang baboy nasa 170 pesos, habang ang karneng baka nasa 260 kada kilo. Dito naman sa Mega Q-Mart, Mel, hindi nagkakalayo ang presyo dun sa Kamuning Market na ating binisita kanina. Tumaas pa rin ang presyo ng mga gulay ng mga 10 piso, habang ang karne at isda ay nanatili naman sa kanilang presyo. Mel? Teka raw na, bukas ba? Bukas ang palengke? Oo naman, Mel, bukas ang palengke dahil inaasahan ng mga tindera natin na mas malaki ang kikitain nila bukas ng hapon bago mag Noche Buena. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rauna Crisostomo. At sa gitna naman ng pagkukumahog sa pagsashopping ng marami, dagsa rin, siyempre, ang mga nagwi-withdraw ng pera sa automated teller machine o ATM. Muli namang tiniyak ng mga bangko na sapat ang pera nila sa mga ATM. Nakatutok si Joseph Morong. Sa isang mall sa Quezon City, pila-pila na ang mga tao sa mga ATM. Ang ilan nag-withdraw ng sweldo, ang iba naghahabol ng pambili 2 araw bago magpasko. Ngayon lang ako nag-withdraw ng ATM. Lagi ako dun sa loob. Okay lang sa'yo naman nga ba? Okay lang. Naiintindihan ko. Dahil? Dahil magpapasko eh. Panghanda. Panghabol. Pang Noche Buena. Halos lahat ng ATM box office hit ang dating, kaya naman payo ng isang bank manager para hindi mainis sa pila o maubusan ng pera, sa umaga daw mag-withdraw ng pera. Tanghali ro kasi hanggang gabi nagsisiksikan ng mga tao para pumila sa ATM. 8 o'clock, 9 o'clock, wala pang tao yan eh. Mauna na sila. Kasi ang bulk ng withdrawal normally tanghali. Tsaka mga 2 o'clock, 3, yung in time for shopping, kung ano man yung mga gimmick nila. Pagsisiguro naman ng mga bangko, pinupondohan nila ng malaki ang mga ATM, lalo pat alam naman nilang sabay-sabay ang nag-withdraw ng mga bonus at sweldo. Over the weekend, alam namin na ganito karami ang pwedeng withdrawin. Nilalagyan na namin, pinapasobrahan na rin namin. Sa pag-withdraw daw, maging alerto rin, takloban ng PIN at huwag tumanggap ng tulong mula sa taong hindi kilala para ang perang pinaghirapan at matagal na hinintay, hindi manakaw lamang sa inyo. Medyo careful lang, tsaka medyo alisto ng konti. Kasi alam mo, maraming mga nag-aabang ngayon eh. Not all the time nakatutok ang mga security guards. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras.